Hello mga kaola, welcome po ulit dito sa aking channel sa Kaola Loka. For today's video ay pag-uusapan naman natin ang mga posible mong maranasan sa mga kamay ng mga Ola agent na mapangharas kapag oras na due date mo na sa iyong inutang sa kanilang online lending apps. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo namang kalimutang mag-like, subscribe at pindutin na rin yung notification bell para updated ka pa sa mga isusunod ko pang mga video. Tara! So ayun nga mga kaola, ano-ano nga ba ang mga posible mong maranasan dito sa mga Ola agent na grabe kong mangharas kapag oras na due date mo na sa iyong loan na inutang sa kanilang mga online lending apps? I-share ko sa inyo kung ano-ano nga ba ang mga posibleng mararanasan ninyo dito kapag hindi po kayo nakapagbayad sa inyong utang sa loob ng 7 days, kung 7 days yung term na inutang ninyo. Unang-una na rito mga kaola ay kung 6 days na nag-due date ng iyong utang o mag-due date na po kayo, halimbawa 6 days na, dito po ay makaka-receive na po kayo ng iba't ibang text blast po at email na nagre-remind na due date mo na, malapit ka na mag-due date, kailangan mo nang magbayad at aaloking ka na kapag nakapagbayad ka ng maaga ay pwedeng tumaas yung credit limit mo, pwede kang maka-reloan ng mas mataas. Inaakit po kayo at yung iba na mga text naman ay yung tinatakot na kayo, kahit 6 days pa lang hindi nyo pa due date, tinatakot na kaagad kayo, nagpapadala na ng mga email, nagpapadala ng text. Maghapong po yan mangungulit. Pag 6 days na po ng inyong due date, maghapon na po yan magte-text, paulit-ulit po yan magte-text. Kapag 7 days na mga kaola at due date nyo na, halimbawa due date nyo na ngayong araw na ito, ang mga marireceive nyo naman ay ganun ulit, remind ulit na kailangan nyo magbayad hanggang 12 PM po yan, ay 12 PM ng hapon. Ganun po ang matetext nyo, ay marireceive nyo mga text, mga email, paulit-ulit po. Pero pag lumagpas na po ng mga 1 hanggang 5 PM, ang marireceive nyo na po mga text niyan ay mga pananakot na po. Iba't ibang klaseng pananakot na po, na kapag hindi ka nakapagbayad, sisingilin yung mga kamag-anak mo, yung mga contact list mo, yung mga contact reference mo, sila na lang sisingilin. Tatakutin na po kayo para maobliga po kayong magbayad kasi due date nyo na po. Iba't ibang klaseng panghaharas na po ang ipapadala sa inyo through email, to text at mga tawag. Iba't ibang pananakot na po. Kapag due date nyo na po, ganun po ang marireceive nyo sa kanila. At ito na mga kaola, kapag overdue na po o lagpas na kayo sa due date nyo, ang mga marireceive nyo naman po ay yung mga text na po, hindi po galing dun sa agent, kundi galing na po dun sa mga contact reference nyo, na sila na ang kinukulit ng mga agent sa inutang mo. Sila na ang inuobligang magbayad. Kaya ikaw na ang tinetext ng mga contact reference mo o kamag-anak mo na nilagay mo dun sa contact list reference na kailangan nila. Yun na po yung magkukulit sa inyo. Oras po, nag-due date na po kayo. Yung mga contact list na po ninyo ang haharasin ng mga Ola agent na yan. Kahit hindi nyo po nilagay dun sa contact reference, basta nakapunbok po sa cellphone nyo, o kahit nakitext lang yan, o natext lang sa inyo, o tumawag lang sa inyo, kukulitin po yan. Yan po ang mararanasan nyo kapag overdue na po kayo. Kahit isang araw pa lang overdue ninyo, ay ganyan na po ang mararanasan ninyo. Pangalawang araw na overdue nyo mga kaola, dito ay ang mararanasan naman ninyong mga text o mga pananakot, panghaharas ng mga Ola agent ay mas grabe na po, mas lalala na po. Kasi dito ay padadalhan na po kayo ng mga mensaheng may kaso na daw kayong istapa,
small claim, o yung iba, yung mga pinapadalang mensahe ay ipapabarangay na lang kayo, o magkikita na lang kayo sa barangay, doon na lang kayo maghaharap, o yung mga kamag-anak nyo na lang talaga yung sisingilin o yung pagbabayarin kapag hindi pa kayo nakapagbayad kasi overdue na kayo. Yan na po ang matatanggap nyong panghaharas kapag nagkalawang araw na pong overdue doon sa inutang ninyo, mga kaola. Pangatlong araw, mga kaola, na overdue sa utang ninyo, ang mga matatanggap nyo namang pananakot dito ay mas grabe na. Kasi dito ay gagamit na sila ng mga iba't ibang tao. Tulad na lang po ng mga attorney, higher department, o justice department, o legal team. Pinasa na sa legal team, o pinasa na dun sa mga MBI nang bahala sa inyo, o pinasa na sa hindi na kayo makakuha ng mga police clearance, barangay clearance. Basta iba't iba ng pananakot ang gagawin kapag 3 araw na kayong overdue sa mga online lending apps na inutang ninyo na hindi kayo nakapagbayad. Yan na po yung marireceive nyo. Mas grabe na po ang mga pananakot na mga marireceive nyo kapag lumagpas na po kayo sa 7 days na term na inutang ninyo ay hindi pa kayo nakapagbayad, mga kaola. Pero mga kaola, ang lagi nyo pong tatandaan, mga kaola, yung mga text na mga yan ay paulit-ulit lang po at scripted. Send to many po. Wala pong katotohanan at hindi po mga totoo ang mga pinapadalang mga mensahe yan ng mga OLA agent na mga yan, mga kaola. Experience ko na po yan kasi 3 months na po akong hindi nakapagbayad pero wala pong naging totoo doon sa mga mensaheng pinadala nila sa aking mga pananakot. Wala po ni isang naging totoo. Tulad ng sa pagpapabarangay, hinintay ko po para doon po kami mag-settle sa barangay pero wala pong dumating. Yung demand letter, mga kaola, wala pong demand letter na dumating. Yung ipopost sa social media, never po akong naipost sa social media, mga kaola. Kasi yung nautangan ko ay pautang peso po, hindi po sila ewan ko lang kung iba kung naipost sa social media pero hindi po ako naipost sa social media. Tapos yung mga home visit, mga kaola, wag po kayong mga maniniwala dyan sa mga sinasabi nila mag-home visit daw. Mag-legal visitation daw sila sa inyong barangay o sa inyong pinagtatrabahuan. Wala po, hindi po totoo yan, mga kaola. Kasi laging yung tatandaan, mga kaola, takot po silang lumantad, mga kaola. Hanggang text lang po sila nagagawang manakot. Yan lang po ang kaya nila. Hanggang text lang po yung kakayahan nilang manakot, mga kaola. Pero maglantad po ay hindi po nila magagawa. O magpakilala o magpakita man lang sa inyo ay never po. Yung ibang mga online lending apps po, yung mga nag-home visit po talaga, yung mga legit ay sina Digido. Karamihan kasi sa mga nababasa ko sa comment section ko ay mga si Digido ay nag-home visit daw, mga kaola. Pero sa karamihan ay NCR lang po, sa bandang Luzon lang po sila nag-home visit, mga kaola. Ewan ko lang po sa mga probinsya kung may mga nabisita na. Pero yun lang po yung kaola, yung mga na research ko dun sa aking comment section, mga kaola. Kaya lagi nang nyo tatandaan, mga kaola, para maiwasan na rin po na-depress kayo, ay wag nyo na pong papansinin yung mga pinagtitext sa inyong mga pananakot, mga kaola. Kasi scripted po lang po talaga yan. Computer generated na po yung mga nagpapadala ng mensahe, at yung mga tumatawag ay computer generated po yan. Kasi mapapansin nyo sa tawag, kapag computer generated, mga kaola, ay yung kausap nyo sa kabilang linya ay tuloy-tuloy lang po magsalita. Malayo po dun sa sinagot nyo, yung mga pinagsasabi dun sa katawagan nyo ay malayo po yung sagot dun sa mga pinagsasabi nyo. Computer generated po yan, mga kaola. So ayun yun lang po, mga kaola. Kung nakatulong po sa inyo ang video nito ay huwag nyo namang kalimutang mag-like, subscribe at pindutin rin na rin yung notification bell para updated pa kayo sa mga susunod ko pang mga video.